a preemptive measure. Yung usual naman natin ginagawa yan kasi may nababasa nga tayo ng mga postings sa nag-declare po tayo ng heightened alert para yung mga tao po natin ay hindi po pumunta para magbakasyon at ready for deployment anytime. Isang araw matapos na ideklara ng Philippine National Police, nabalik na sa normal alert ang pwersa ng buong hanay ng pambansang pulisya. Muli namang nagtaas ng alerto ang National Capital Region Police Office epektibo ngayong hapon. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, bunsod ito ng mga nakapost sa social media, gaya na mapapanood sa Maranao TV kung saan binalaan ng isang vlogger ang mga taga Metro Manila. If you are in Manila and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain, power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagma-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine because something is coming up. Something is coming up. Yun lang. God save the Philippines. Minabuti aniya nilang ibalik sa heightened alert status ang buong hanay ng NCRPO upang manatiling naka-alerto ang kanilang tauhan. Meron po nga nagbabala mga kababayan na merong malaking gulo na parating sa Maynila at pinag-iingat po lahat ng mga kababayan natin na taga dyan, lalong-lalo na po yung mga may edad na kung meron silang maintenance, mag-imbak na ng mga gamot at mga pagkain na sinasabing something is coming up to Manila. At talagang nakakatakot po ito mga kababayan. Kaya dahil po dito, ang mga kapulisan dito po sa NCR, lalong-lalo na po dito sa Kamaynilaan, naka-heighten alert na po ang mga pulis dito. Kaya mga kababayan, sa tingin nyo, talagang mayroong mangyayaring gulo, mga kababayan? Ito na po yung sinasabi po natin na wag sanang mangyari. Dahil po ito talaga ang sinasabi at mensahe po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pag hindi po nagkabati at nagkasundo at ituloy-tuloy itong sinasabing impeachment ni BP Sara, talagang lalong magkakagulo ang ating bansa. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan. Itong hakbang ng mga opisyal ng ating gobyerno, pinaaresto si Tatay Digong sa Banyaga, talagang ang Pilipinas po ay nagbabadya po talaga ng isang pangyayari na hindi natin aasahan. Na wag naman po sanang mangyari ito. Kaya mga kababayan at mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating bansa ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan dahil po sa nangyayaring ito. Kagaya po nung kahapon, talagang inabangan itong unang pagkakataon na litisin si Tatay Digong ayon sa mga sinasabi nilang pagkakasala niya sa crimes against humanity dahil po sa kanyang pulisiya nung siya'y naging pangulo. Marami daw po itong pinaligpit na mga adik, mga kababayan. Kaya ano sa tingin nyo? Itong nagbabadyang gulo, talagang nakakatakot po. Kung ito'y totoo, mga kababayan, talagang wag naman sana. Baka magkaroon ng mga kakaibang mga pangyayari, kawawa po ang ating bayan. Lalong-lalo na po yung walang mga trabaho. Yung mga mahihirap na kagaya natin. Pagka ito nagkaroon talaga ng malaking gulo sa Maynila, lalong-lalo na ngayon mga kababayan, merong mga malalakihang mga pagtitipon dahil po sa nangyaring pagka-aresto ni Tatay Digong. Lalong-lalo na po sa parte ng Mindanao mga kababayan, talagang napakalalaking mga pagtitipon doon para ipanalangin si Tatay Digong. Sana po mga kababayan, wag naman sanang humantong sa digmaan ito ng mga magkakaaway sa politika.
Kasi talaga mga kababayan nakakatakot. Ang magsasuffer niyan ay tayo po, mga kababayan. Sana po ipanalangin po natin ang ating namamahala, ating mga leader na magkaayos sila at yung mga kalaban po na talagang sumusuporta kay Tatay Digong magkaroon po ng kapayapaan sa kanilang mga sarili. Kasi po itong nangyari kay Tatay Digong hindi maliit na issue ito, mga kababayan, na talagang nalabag po yung kanyang karapatan. Nakita nyo naman po nung nagsasalita po ito, nung kinakausap po nung nasa ICC, na halos hindi na po makapagsalita, na nasa masamang kalagayan ito. Yung state of mind niya, yung state of the body niya, yung physical appearance niya, mahinang-mahina pong magsalita. Ang isa pa mga kababayan hindi niya po kayang matagalan yung lamig ng environment doon. Dahil napakalamig, nagyayelo po, nag-i-snow doon. Kaya yung mga kababayan natin, inabangan itong unang paghaharap sa ICC laban kay Tatay Digong. Sana mga kababayan, magkaroon ng kapayapaan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nagdadalamhati. Ay pakita po natin na sana wag masira yung pagkakaibigan. Mga magkakaibigan kasi nag-away-away. May mga nababalitaan tayo dahil sa politikang ito. Nagsuntukan, nag-away. Sana sa paraang ito, ang tangi nating maipapaabot ay panalangin natin si Tatay Digong. Kung nagkasalaman po siya, Diyos na po ang nakakaalam nun. Dahil po ang kanyang mga ginawa ay trabaho lang niya ito. Ito kasi yung mga mga kababayan ipinangako niya nung siya tatakbo ng pagkapangulo. Yan po yung kanyang platform. Yan yung kanyang organizational chart na susugpuin niya ang kriminalidad. Isa na nga dyan yung droga. At pagka hindi ka matino at pasaway ka at addictus ka, pulboronic ka, talagang meron kang mapupuntahan. Talaga, ang galit lang kay Tatay Digong, mga addict talaga mga kababayan. At yung mga tinamaan ng war on drugs si Tatay Digong, at yung mga oligarko, at yung mga kalaban niya sa politika. Kaya siguro ito, yung naisip nila, ang alam siguro nila pagka pinaaresto si Tatay Digong, yung bansang Pilipinas, magiging payapa. Diba yan yung payo po ng National Rally for Peace, na pag hindi nagkasundo, magkakaroon ng mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yan din yung mga hula at mga pangitain ng mga Nostradamus ng Pilipinas na si Jay Costura. Bakit daw nahulaan niya itong nangyayari ngayon? Mga pagtaas sa mga porsyento ng mga rape, mga pagnanakaw, mga sugal. At yung mga digmaang nagaganap nahulaan din niya, pati yung kapalaran ni BBM, kapalaran ng gobyerno, kapalaran ni Sara. Mga kababayan, anong masasabi niyo po dito? Sana po wag pong magkakatotoo itong sinasabi nilang malaking gulo na parating, lalong-lalo na dito sa Maynila. Kasi talagang kung mangyari ito, tayo po ang higit na maaapektuhan. Yung pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya ipagpribo natin mga kababayan na magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan. Magkaroon ng kaliwanagan. Ipanalangin po natin sa Ama sa Langit na gabayan niya ang Pilipinas. I-save niya sa mga taong masasama. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Ipinaalam ko lang po ito para malaman nyo kung sakali makapag-ready po kayo. Salamat po.